Papunta kami ngayon sa The Good Food Farm sa Laguna. Overnight kami doon. Yun nga lang, pumunta kasi kami ng November 1 ngayon eh. May mga traffic na hindi naman masyadong mahaba, pero syempre traffic pa din, pero okay naman. Siguro kung hindi November 1, baka mas mabilis yung biyahe namin, which is 2.5 hour mula sa Dasmariñas, Cavite, papuntang Magdalena. Kung walang ganitong traffic, baka 2 hours. So ang way mo lang is SLEX, tapos pwede kang magbaybay sa National Road dun sa Calamba, or yung lagi naming shortcut na dinadaanan, yung Bukal, yung bypass dun sa Ayala. Ganda ng view. I'll be standing at the edge of the earth, hoping that someday you'll come back again. So kapag galing ka ng Liliw, yung Good Food Farm is nasa bandang kaliwa. Ayan, dito na kami. Alright. So yung mga kabayo pala nila dito, katulong din bukod sa pang horseback, katulong din sila sa gawain sa araw-araw. Magaan lang naman. Ito, naghahakot siya ng mga lupa. Ang ganda oh. Oh, di ba? Pagpasok mo ng second gate, makikita mo agad yung event center. And ito yung tanggapan nila. So hindi ka naman maliligaw kasi may mga malilinaw na signage. Ang ganda. Ang ganda ng tanggapan nila, oh. Wow. So, upon check-in, meron po kayong pipirmahang confirmation ng ng stay, and then syempre ng rules and regulations. So, as guests, dapat po i-observe natin lahat to. Diba? Meron sila ditong map of the Philippines na gawa sa banig. Napaka-creative, diba? Ang ganda, oh. Ayan. Ang galing. Yung staircase, actually, nakaharap siya sa main entrance ng event center. Diba? So, for photography purposes or grand entrance purposes, pwedeng from here, diretso ka dito. So, habang hinaantay namin yung pag-check-in namin, dito muna tayo sa event center. Gawa siya sa kawayan. Yung kisame, and then yung structures, yung braces pala, gawa sa kawayan. Ang laki. I think it can house at least mga around 200. Medyo maluwag. So kung masikip, mga maximum kayang pagkasyahin yung mga 300 guests. Pet friendly po ang resort. So allowed magdala ng pets.
ang aming celebrant. Actually, ano niya, 11th month niya tomorrow. So, dito namin napag-desisyonan celebrate. Okay. And the resort has a golf cart assist. So, kung marami kang gamit, gamitin mo to. Malamig yung lugar kasi nga puro puno. Farm kasi. Ito na yung restaurant. Dito kami sa Kanlungan 2. Thank you, kuya. Ganyan kaganda yung accommodation. O, tingnan mo, nasa ano pala kami ng farm. Nasa tabi lang kami ng farm. Ayan o, mga pipino. Hindi mga upo. Ito yung isang accommodation. Ito yung salakot. Ayan. I think this is honeymoon suite. So, meron kaming isang rocking chair sa balcony ng accommodation. Pagpasok mo, ito ang bubungad sa'yo sa Kanlungan at Kanlungan 2. On lang natin yung ilaw. Okay. Yung mga furnitures nila, syempre, dahil may pagka-rustic yung accommodation, may pagka-vintage din yung design ng mga furniture like this cabinet. Meron silang mini living area or lounge area. Isang single bed. And then, isang queen size bed. If you notice, yung windows, they're made of kapis. And yung mga braces na tong structure is also made of wood and then kawayan combined. Tsaka yung kisame banig. Meron silang lanay. Pag nag-sunset, ang ganda. Katabi lang namin yung Igorot Village. Ang CR nila, look. Yan. Ganda. Ang ganda. Yung accommodation na to is good for, I think for family to, pang maramihan. Meron siyang attic. Merong 4 na bed. And may sarili din kayong aircon dito. Yan. Tapos may ilog doon. Yun no, may ilog doon and may bridge. Pupuntahan natin mamayang hapon kasi ngayon mainit. Ayun, so pupunta na kami sa Anihan. Gutom na kami. The same time, ipapakita din namin sa inyo yung iba pang magagandang lugar dito sa loob ng The Good Food Farm. Okay, eto na yung restaurant. Kakain kami ng late lunch. Diba? Sa labas pa lang. Sustainable gastronomy. Cuisine that takes into account food ingredient upfront, how the food is grown, and how it gets to our markets and eventually onto our plates. So yan pala ibig sabihin ng sustainable gastronomy. Sakto yung dating namin today kasi andito si Chef J.R. Royol. So, Anihan Sustainable Gastronomy by Chef J.R. Royol. So, ito na yung loob ng restaurant. Tignan nyo. Ang ganda. Diba? Banana chips. Meron din silang coffee, tea bags. And vinegars and wines. And meron silang pure honey. Ito yung extended part ng Anihan Restaurant. Fan lang dito kaya medyo mainit. Compare mo dyan sa loob na air condition. Malaki din. However, ito ang view mo. Yan. Kung dito ka. Kumakain ka dito, tapos ito yung view mo. Yung
dalawang pool nila. And doon, ayan, nandyan yung ilog. Mamaya pupuntahan natin. May bridge yan eh. Dito banda may bridge yan. Diba? Ang ganda. Yung sabi nga ni Chef, doon sa isang vlog nila, unobstructed yung pagkakasituate nitong The Good Food Farm and nitong Anihan Restaurant. Kasi walang eyesore. Ayan o. Oh. Wala kang ibang makikitang ano, puro nature, 'di ba? Ano pa bang hahanapin mo? Eto, nag-order din kami ng kape nila kay Atok Benguet. At may kasama siyang bonete. Yan, bonete daw to. Tapos, ang ganda ng lagayan nila ng sugar. Ma-open ka. Tinitwist siya, twist lock, ganon. O, diba? Skumado sugar, kawayan. Kasi ito yung dessert namin kasi wala yung ano eh, puting bibingka na ubusan sila ng kesong puti. Sana bukas meron. Ito ay buko panakota. Buko panakota. Ayaw, masarap din siya. So, ayan. Kape tayo! Meron po tayong kamote skips, then cosmos flower po, bali edible po siya, then garlic mayo po. Wow! Then ito po yung ating sopa kalabasa. Meron po tayong pumpkin seed, kalabasa po, then alugbati po. Sarap! Sarap din. Ito naman yung pinaluto kong pakbet. Ilocano. Ano to eh, vegetable paluto. So, depende kung anong available nilang vegetable. Sasabihin mo kung anong luto ang gusto mo. Ito yung isda on laing. So, yang greenish na yan, laing talaga yan. Mukha lang siya sigurong maliit pero in actual good for 2 to 3 person. So, yan. Ito yung mga locations nila. At ngayon, pababa kami. Ang dami pa kasing makikitang magaganda dito sa baba. So, pagbaba mo, yan ang bubungad sa'yo. Isa sa mga swimming pool nila. May koi din pala, may koi pond din. Ito yung tinatawag talaga na free-range chickens. O, diba? Cook, 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 cook. Napaka-therapeutic nung lugar. Mas maganda kung pupuntahan nyo talaga kasi mas ma-experience nyo yung ganda nitong The Good Food Farm. Ang Good Food Farm is operated by Rise Against Hunger Philippines. So, non-profit org sila at
Yun, nagpapakain sila ng mga indigents, especially mga kabataan. Okay, andito na kami ngayon sa bridge. Kasalukuyang may nagpapastol ng kabayo. At may naliligo dun sa unan. Makulimlim lang eh, pero andito dapat yung ano yung sunset oh. Yung nakikita niyo yan. Dati daw matingkad kulay niya, nagsisignify sa mga islands ba ng Luzon, Visayas, Mindanao yata. Yung mga nag-fade na kasi due to weather exposure. Pero yun, I think Luzon, Visayas, Mindanao yun. May mga kalamansi. Ayan. Ayan, aruga. Hanggang doon sa taas. Ang dami oh. Ang ganda. So, kung gusto mo lang dito, maglakad-lakad. Ang peaceful ng area. Yeah, spa and kawa bath. Kawa bath. Okay. Billiards and dart. So, nasa tabi lang to ng Igorot Village. Yan. Playground for kids. So, kung magdadala ka ng mga toddlers mo dito, malilibang din sila. Ito naman ang cute ng nila ng cottage. Harap ng pool. It's around 5 o'clock. Ganito na siya. Ang ganda ng view. So kung hindi maulap ngayon, for sure mas maganda yan kasi andito yung sunset eh. I think ito is designed for a garden wedding kasi yung isa sa kabila covered. Why garden wedding? Kasi look at this. Sunset garden wedding. Ang ganda. So yung mga magpapakasal dyan naghahanap ng venue na nandito sa Laguna. Pwedeng-pwede to. Okay. Gabi na. Around 6 o'clock na ngayon. Gusto ko lang ipakita yung parking space nila. Napakadami ng ample parking space. So, kasi kami kapag nag-check-in kami, isa sa mga tinitingnan namin yung yung convenience sa parking. Syempre, 'di ba? Para wala kang sakit ng ulo. So, etong The Good Food Farm, talagang they allotted a good space for parking. They can actually accommodate daw around 50 vehicles for parking. Ayan siya. And under the tree, so may protection ka from the sun lalo na kapag summer. 'Di ba? Ito na yung place kapag gabi. Well lit kapag gabi. Kahit na maraming puno. Dito sa bandang itaas is also accommodations. Tapos sa baba, conference siya. So kung may mga seminars kayo, events, pwede dito. Kasi they can accommodate actually large group of people. Thank you, kuya. Yun, may pina-assist kasi ako kay kuya na kaligtaan lang na something dun sa room namin. Okay na, ang bilis nila mag-respond. So kahit maglakad-lakad ka dito, safe. Diba? Kung anong ganda niya sa umaga, I think mas maganda siya pag gabi.
Good morning! Day 2 today. Ngayon, around 7 a.m. Bababa na kami sa pool para mag-swimming. So, ngayon ko lang napansin, yung harap ng Anihan Restaurant, instead na ornamental plants, ang nakatanim ay citronella. So, alam naman natin yung citronella, pambugaw ng lamok. Tapos, meron ding sili. That's what sustainable is, di ba? Papakinabangan mo yung sili instead na ornamental plants. Ang restaurant nila dito ay nagbubukas ng 10 a.m. Meron silang spa, service. Ayan, worth 1,750. Pero ang daming inclusions. You can check sa website yung details. Kaya ang ganda ng lugar kasi solemn yung lugar. Hindi siya puntahin eh. Hindi siya puntahin ng karamihan. Kaya kung gusto niyo ng solitude na staycation, overnight, 2 nights, 3 nights, ang ganda dito. Tapos sa pagkain, dun sa Anihan Restaurant, yung pagkain nila, fine dining yung quality ng food. Sabi nga ni chef, yung price is very reasonable. Kahit mag-research pa kayo, grabe. Ang hindi mahal. Alam mo yung kahapon kasi, di 3 kami. Ang late lunch namin, tapos nag-pre-order na ako ng pang-dinner namin. 3 kami ha. Inabot lang kami ng 3-6. Kung sa ibang restaurant yun, isang kainan lang yun. Kompleto yun, may dessert, may appetizer, may meat. Diba? Sulit dito. Sulit at sobrang ganda ng lugar. Ang tahimik. Siguro nga kasi the concept is, farm resort. May mga napuntahan naman na kaming mga farm resort, pero this one sits on the top for me ha, para sa mga napuntahan namin. This one sits on the top. Really, really one for the books. Ay, hindi mo na mapasa yung store doon? Magna 9 a.m. na. Ito ang scenery ngayon dito. Napaka-relaxing. Tapos nang maligo ang aming uniko iho. So, nilagay ko muna siya dyan para ganyan din ang makita niyang view, di ba? What more can you ask for? Ang peaceful. At mahangin dito. Papaikutan siya ng mga puno. Ang ganda dito. If you could stay 2 nights, mas maganda. Mas masusulit, mas makakapag-enjoy. So, mga long weekend, the best dito. One for the books talaga. Highly recommended. 2 yung pool nila ha. Kahapon napakita ko na yun. Oo, di ba anak? Thank you, Maril. 10 a.m. pa lang ngayon. Kabubukas lang ng Anihan. Kaya ginawa namin, nag-advance order na kami ng kape. Gusto ba na sugar for sugar po? O, diba? Ito na naman yung napakagandang lalagyan. Pwede bang nakawin? Ang gagawin nyo, mag-advance order na kayo kasi Madaming reservation. madami daw silang reservation. So kung ang checkout is 12, huwag kayong pupunta ng 11 kasi baka magahol sa oras. So, advance order is the key para hindi kayo maano sa checkout. Tsaka pwede na rin pumasok before 10 para ma-arrange agad yung reservation. Tsaka yung table din. Kasi malaki naman yung restaurant, pero pag madami ng check-in, syempre, mauubusan kayo ng table. Tara, kape tayo.
inggit na inggit ako dito. Sana makakuha ako nito. Nanakawin ko talaga to. Ayan. Kape na tayo. Meron silang, yung coffee nila, merong, tawag dito, complimentary na bonete. Masarap siya. Tikman na namin to kahapon. Siyempre, meron ulit ngayon. Tikman natin. Nalagyan ko na siya ng sugar. Mas kubado sugar yung hinahain nila. Sarap. Ito, atok binggit. Di ba yung in-order mo? Atok binggit. Ito, South Cotabato ulit. No? Yun. Try nyo kapag pumunta kayo dito. Kamatis. Yung Then pansit-pansit, for- hindi ko alam makakain mo na yan. Ensalada, Yes po, Amina. maganda po yan sa mga gout arthritis. Yung pansit-pansitan. For dressing, meron po tayong bagong kalamansi vinaigrette. Then yung kulay yellow po sa top, yun po is cured egg yolk po. Thank you. Ito yung ensaladang anihan nila. So, ang dressing, sabi ni ate kanina, is bagoong. Homemade bagoong. Fresh lahat yan. Edible flowers, alugbati, pako, pansit-pansitan. Okay, try natin. At yan may pipino. Sarap. From Alfresco Dining ng Anihan Restaurant. Kung pupunta ka ng gift shop nila, ito yung staircase nila, spiral. So, malaki naman siya pero mag-ingat na lang pagbaba, bababa. At, ayan, yung mural. Ooh, okay. So, mga cultural items din tong mga nandito. May mga salakot, payong. Meron silang pouch. Chili sauce. Uy, mga jewelry box. Parang mga antique finds to ah. Kung mapapansin nyo, ang concept nila is open kitchen. Kasi sabi ni chef, dun sa isang vlog nila, gusto nila makita ng mga customers kung paano ginagawa yung mga pagkain. Saka yun nga, wala silang tinatago. And hindi rin sila gumagamit ng mga maraming, ng iba't ibang seasoning. Basic lang talaga. Kasi kasama yun sa concept na making it simple, making it like the basic lang. At, kung mapapansin nyo, yung alugbati nila, yun yung flower base nila. So, per table meron yan eh. Tapos, ayun, may ugat na siya. Yung alugbati. Dito ko lang nakita. Ang galing. Kasama sa mga salad nila kasi yung alugbati. Ayan, si Chef JR, napaka-hands-on na. Nandito siya kahapon, nandito ulit siya ngayon. Sipag. Sabi ko sa NBA dati na wala na NBA. Yung kinalaban ng PBA. Okay na. Oh, bono ng PBA. As na presentation na yung din sa tres. Ayos, malulot ka. Itawan si Lumi. Dumadami na yung tao. Itawan si Lumi. Past 10 na eh. Pero, lahat doon naka-reserve. At ito ang kitchen ngayon. Sobrang busy nila. Lahat kumikilos. Steps as well. Consider na maliit. Oo, maliit na sa Ang sarap lang nilang panoorin. Guardia din, mga sexy. Nakakalagan naman.
pa lahat ng gilas email. Isa pa na. Inihaw naman ako. Then, pickled vegetables on the sides. Rice po. Rice. Rice po. Ano lasa? Sarap. Inihaw na manok. Ang lambot. Hindi mo kailangan ng kutsilyo dito. Kahit kamayin mo, sobrang lambot. Sarap daw. Sabi ng ating judge. Alamang dagat. Then, ang tuna po, ang isda po natin is tuna belly. Then, mixed seafood po. Then, river spinach po yung ating gulay. Ito na yung dessert namin. Kahapon, naubusan kami ng bibingkang puti. Isa to sa mga, actually ito yata yung pinaka-famous na, pinaka-best seller nilang dessert. Ang gamit kasi nila dito is kesong puti. So, nagkakaubusan yan, kaya wala kaming nakuha kahapon. At ngayon, meron silang available na kesong puti, pero limited lang per table yung ano. Hindi ka pwedeng umorder ng madami. Isa lang per table. Per family. Kaya isa lang ang meron kami ngayon. Ito ay latik, ay tikoy at latik. Papakita kita ka. Okay. Kung o-order kayo nito guys, good for sharing yung isa. Malaki siya in actually. Ayan o, yun yung palad ko. Malaki siya. Hindi siya yung katulad ng iba na makikita mo sa picture malaki tapos in actual maliit. Ito malaki talaga siya oh. Yes, dalawa. So hindi namin alam kung paano namin ito ubusin kasi good for sharing yung latik. Kaya abos yung isa. Ayan na, yung kesong puti. Oh, yan yung loob niya. You can taste the freshness of the raw. Cheese. Ano ito dito? Raw white cheese. Ito na. Sarap no? Sarap, sarap. Sarap daw. Okay, it's my turn. Isa to sa mga resort na nakakalungkot yung checkout time. Kasi bitin. So I guess babalik talaga kami. With family na. Okay, yun muna. Thank you for watching. Uwi na si Optimus. Nakalungkot. Balik lang kami. Bitin. Dada. Thank you po. Bitin-bitin kami. Sa stay. Siguro long weekend. Targetin namin 2 nights. So, bago kami umuwi, sasaglit muna kami dito sa Magdalena Church. Etong Magdalena Church, isa sa pinakamagandang simbahan dito sa Laguna. Actually, mga simbahan dito sa Laguna, magaganda talaga. Yan, ang ganda niya. So, November 2 ngayon, papasok lang kami, magdadasal. Papasalamat, syempre. Until next time.